Good day, Sir Jeric. I am Juan Rene Ferrer from BSIT 2.0. Ngayon po ay iti-demo ko yung network topology po na activity po namin sa Networking 1. So, let's start po sa paglalagay po ng router. So, one router. Then after po ng router is maglagay na po tayo ng switch. Then after the switch po is maglalagay naman na po tayo ng mga PC, which is 4 pieces po na PC based po sa instruction. So 1, 2, 3, 4. So as you can see po, meron na po tayong nalagay dito po sa may console po natin ng mga router, switch, and mga PCs po. And before po natin sila i-connect using the straight through cable, ililabel po natin yung apat na PC into PC1 to PC4. So as you can see po, nag-start po ang PC sa PC0. So para po hindi mag-redundant, pag i-rename po natin, mag-start po tayo sa PC3. Ayan, rename lang po natin siya into PC4. Then ganun rin po sa mga iba. So, yan. Na-assign na po natin yung bago po nilang names. So, pwede na po tayong mag-start sa pag-connect ng mga cables sa switch to PC to router po. So, una po nating i-connect muna is itong router. So start with the copper straight through cable. Unahin po natin i-connect itong router sa hub po. So sa switch is itong fast ethernet 1, then here po is for the fast ethernet 00. Ayusin lang po natin ng konti para maganda po tignan. Then after that po, susunod na po natin yung mga PC into switch po. So unahin po natin yung PC1 loads, and always lang po nating pipiliin ang fast ethernet sa pagko-connect po. So para hindi po magkaroon ng error sa connection po. So PC1 connect sa PC2, and next po is PC2 to switch. Lagi lang din po nating tatandaan na always fast ethernet lang po ang pagkukonekan ng PC to switch. So here straight through, then PC4 to switch, then so ayun po, so na connect na po natin ang mga PC sa switch po, and ang next na po na gagawin natin is mag-apply po tayo ng IP address sa mga PC and sa mga PC and sa router po. So ang una po nating lalagyan na i-assignan is ang router. So click lang po natin yung router, then punta po tayo sa config, hanapin lang po natin yung fast ethernet, then dito po
ay ilalagay po natin yung assigned IP address, which is 192.168.1.1. Ito po yung assigned IP address po ng router. So, subnet mask naman po, if nakapaglagay na po tayo ng IP address, automatically na pong lalabas kapag pinindot po natin yung subnet mask. So, ayan po, tapos na po natin lagyan ng IP address yung router. And wag din po natin kakalimutan na i-on po lagi yung port status. So, tapos na po natin lagyan ng router. Let's proceed na po sa mga PCs, which is mag-start po tayo sa PC1. Then, punta lang po tayo dito sa desktop. Hanapin po natin yung IP configuration. Same process po. Lalagay lang po natin yung assigned IP address po na binigay ninyo po sa amin. So, ang IP address po ng PC1 is 192.168.1.101. Ito po yung assigned IP address ng PC1. So, gaya po ng sabi ko kanina, kapag pinindot po natin yung subnet mask, automatically na po na lalabas ito. So, hindi na po natin siya kailangan i-type manually. So, we just need to click the subnet mask box. Then, magpapakita na po dyan yung subnet mask. So, tapos na po yung PC1. Proceed na po tayo sa PC2. After po pala natin na malagay yung mga IP address, we can exit this window automatically po. Hindi po mapapano yung mga i-assign po nating IP. So, next po na yung mag-assign tayo ng IP is sa PC2. Same process po. Punta lang po tayo sa desktop, hanapin ang IP configuration, and ilagay po natin yung assigned IP address ng PC2, which is 192.168.1.102. Then subnet mask, and let's proceed na po sa PC3. So, same process po ulit. Punta po sa desktop, hanapin po ang IP configuration, then ilagay po yung assigned IP address. So, ang IP address naman po ng PC3 is 192.168.1.103. So, subnet mask, then let's proceed na po sa PC4. Last but not the least, PC4. So, ang IP address po ng PC4 is 192.168.1.104. So, tapos na po natin lagyan or mag-assign ng mga IP address sa mga PC po natin and sa router. Ang next step naman po na gagawin natin is gawin po yung mga command, which is ang first command po is i-ipconfig po ang PC1 hanggang PC4. So, let's ipconfig the PC1. So, same process po, pero iba na po yung hahanapin natin. Punta lang po tayo ulit sa desktop. Then, hanapin po natin yung command prompt. So, dito po is ita-type lang po natin is ang IP config. So, dito po, as you can see sa IP version 4 address, makikita po natin yung inassign po natin na IP address sa PC1, which is 192.168.1.104.
168.1.101. So, and makikita rin po natin dito yung subnet mask, which is automatically po na binigay po ng console natin after natin maglagay ng IP address. So, proceed na po tayo sa PC2. Same process po. Click lang po natin yung PC. Hanapin po natin sa desktop yung command prompt. So, same process po. Type lang po natin yung ipconfig. Then, hit po natin ang enter. So, ayun po. So, as you can see, andito na po ulit or makikita na po ulit natin dito yung inassign po natin na IP sa PC2, which is 192.168.1.102. And at the same time, andito na rin po yung subnet mask niya. So, proceed na po tayo ulit sa PC3. Same process, hanapin ng command prompt, i-type ang IP config, then enter. So, dito po ulit, makikita na naman po natin ulit yung inassign po natin na IP address po ng PC3, and at the same time yung subnet mask po niya. So last but not the least is yung IP config po ng PC4. So IP config, enter, then makikita na po natin dito ulit yung inassign po natin na IP address sa PC4. So, tapos na po natin yung unang command. So, magpo-proceed na po tayo sa second command, which is using the PC1. So, ito po. Using the PC1, ipiping po natin si PC2, si PC3, and si PC4. So, same process po. Punta lang din po ulit tayo sa command prompt. Then dito po sa command prompt, as you can see, na nandito pa rin po yung IP config ng PC1. So, sa baba po nito, ilalagay lang po natin yung or itatype po natin ang ping, then space, then yung IP address po ng PC2, which is 192.168.1.102. So let's just hit the enter and ping na po yung PC2. So, after naman po ng PC2, ipiping naman po natin yung PC3. Same process po. We're just going to enter the ping, space, enter the IP address of PC3, which is 192.168.1.103. And enter lang po ulit natin. Then, go. Then, last po na ipiping po natin is ang PC4. Again, same process po. Let's just type the ping, space, and input po natin yung IP address na inassign po natin sa PC4, which is 192.168.1.104. So, enter lang po natin, then magpapakita na po dito yung na-ping po natin. So, let's proceed po sa third command, which is same process as second command, pero at the same time, ang gagamitin naman na po natin is yung PC2. So, dito po sa PC2, same process. Punta lang ulit po tayo sa command prompt and
Using the PC2, ipiping naman po natin yung PC1, PC3, and PC4. So, same process po dun sa una natin ginawa. Type lang po natin yung ping, space, then yung assign IP address ng PC1. So, ang IP address po ng PC1 is 192.168.1.101. So, hit lang po natin yung enter, then wait po natin siya mag-response. So, as you can see, wala po tayong naging error po sa pagpiping kasi tama po yung IP address po na pining po natin. So hopefully tama po yung ginagawa natin. So let's proceed na po sa PC3. So same process po, type lang po natin yung ping, IP address ng PC3 192.168.1.103. So hit enter po and enter lang na po natin. So all goods na po yung PC3 po natin. So pwede na po tayo mag-proceed sa PC4. So ping, space, may assign IP address, type lang po natin, which is 192.168.1.104, and enter po natin. So tapos na po yung third command. So pwede na po tayong mag-proceed sa third command, which is ang gagamitin naman po natin is yung PC3. Using the PC3 po, dito naman po natin titignan or ipiping ang PC1, PC2, and PC4. So start po tayo. Same process po sa mga nauna. Type lang po natin yung ping, space, then input po natin yung assign IP address po ng PC1, which is 192.168.1.101. So enter lang po natin and hintayin po natin siya mag-response until okay na po. So next one is PC2, ping, then enter na po natin yung IP, assign IP address ng PC2. So 192.168.1.102. So hit lang po natin yung enter, then hintayin po natin yung response. So goods naman po. Then proceed na po tayo sa PC4. Same process, type ping and type po natin yung assign IP address ng PC4, which is 192.168.1.104. Then hit po natin yung enter. So as you can see, wala naman po naging error po sa pagpiping po natin sa dito sa pagpiping po natin ng command. So and lastly, using PC4 naman po, dito naman po natin ipiping ang PC1, PC2, and PC3. So same process po, click lang po natin yung PC, punta po tayo sa command prompt, then iping na po natin ang PC1. So type ping, then input po natin yung IP address ng PC1. Enter. Then next is yung PC2. Enter lang po natin. Then wait na po natin yung response, and lastly the PC3.
So, hit po natin yung enter, wait for the response, and all goods naman po ang pag-ping natin sa command number 5. So, proceed na po tayo sa last command, which is using all the PC or using PC1, PC2, PC3, and PC4. Ipiping naman po natin ngayon si router. So, let's start po sa PC1. Same process po. Hanapin lang po natin yung command prompt. Then, as you can see, hindi po naalis yung mga pining po natin sa mga naunang command. So, lastly, and last but not the least, is yung command 6 na po tayo. So, using PC1, ipiping po natin si router. So, let's just type the ping po ulit. Then, this time, yung IP address naman na po ni router yung ipiping po natin, which is 192.168.1.1. So, let's see po kung gagana siya. So, hit lang po natin yung enter and wait for the response. So, all goods naman po sa PC1. So, proceed na po tayo sa PC2. Same process. Punta lang po tayo sa command prompt and iping si router. So, ping space IP address ni router, which is 192.168.1.1. Ito po natin ulit. Wait for the response. So, as you can see, all goods na po sa PC2. So, proceed na po tayo sa PC3. Again, same process po. Punta lang po tayo sa command prompt and iping si router. Let's hit enter. So, goods na po tayo sa PC3. So, last but not the least po na pagpipingan natin sa IP ni router is ang PC4. So, let's tap the PC, go to command prompt, then ping na po natin si router 192.168.1.1. Then hit po natin yung enter. So, wait for the response. So, ayun po, nagawa naman po natin na maayos, and sana po tama po yung nagawa ko sa pag IP config and pagpiping or paggawa ng commands. So, yun lang po sir. Thank you po.